Okay, I will repeat it in Filipino, no, Senator Drilon, para lang sa YouTube, kung saan man tayo mapanood, maintindihan po ng mas nakararaming Pilipino. Ang sinasabi niyo po, naniniwala kayo, kaya minamadali ng mayorya ang pagbabago ng rules at ipasa itong electronic voting para sakaling makulong ang ilang majority senators ay makaboto pa rin sila kahit wala sila sa loob ng Senado. Kasi sa ngayon, si Bato lang yun. Pero halimbawa, may tatlong iba pa, pwede silang bumoto kahit na saan sila. Kung nakadetain man, nagtatago man, kung saan-saan man. Yun ang sinasabi niyo, sir. Tama po yan. At kung sila po'y makaboto, yung mga ruling ng presiding officer doon sa impeachment court, kahit wala pong mayorya na susuporta kung nakakulong yung ilang senador dahilan po sa warrant of arrest ng sandigan, or dahilan po nagtatago, or dahilan po implementation ng ICC warrant. For whatever reason, kung wala pong 13 na magsusuporta ng ruling ng Senate President, hindi po matutuloy. At binibigay kong halimbawa yung bank record ni Vice President Sara Duterte, humingi ng subpoena ang prosecution na ilabas yung mga bank records. Ito po'y hindi papayagan ng presiding officer, presumably hindi papayagan. At ang ruling ng presiding officer, the Senate President, i-appeal po yan sa buong Senado. Kung hindi makaboto si Bato et al., wala pong majority boto na mag-affirm nung ruling ng presidente ng Senado. And therefore, pwede pong mabuo ang subpoena on bank records. Very crucial po ito. Kaya po pinagmamadali. Ngunit sa aming kasaysayan, Karen, hindi po ginagawa ito ganitong klaseng patakaran. Ito pong tyranny of the majority ay wala po sa bokabularyo ng mga Senado yan. Kailangan nagdedebate kami anumang issue, and it is with reason and consensus that we come up to a ruling or an arrangement in the Senate. Okay, so let's talk about first the rules itself, one by one. Has it always been a rule in the Senate that when a senator votes, he has to be present? Because their argument is electronic voting has happened or has been allowed before during COVID. Mismong si Senator Sherwin Gatchalian, sinabi po yan. So is it strict? Is it stated in the rules of the Senate that you have to be present to vote? Well, yeah, it has. Tama po yan. Noong COVID, pinayagan po yan. O kung mayroong pangalawang COVID, siguro naman hindi mag-object ang minority na dapat mag-electronic voting. Ngunit, yun pong COVID ay extraordinary circumstance. Wala naman pong COVID araw-araw. Ngunit, ang rational at ang rason sa Senado, ang sinasabi, dapat present. Otherwise, Karen, there can be a lot of consequences. Halimbawa po, lahat po na senador na sa labas, maliban lamang sa Pangulo ng Senado. Ibig sabihin, pwede mag-session ng Senado, ang katapat ng Senate President, puro laptop, buboto at magkakaroon ng debate. Okay, and balikan natin ang kasaysayan, no, para patas. Si Senator Laila De Lima po, nung siya ay nakulong, she was detained for 6 years. Pinayagan po ba siya ng Senado noon na bumoto kahit siya ay nakakulong? Kahit po anong klaseng boto, hindi siya pinayagan. Pinayagan. Hindi ba lang siya pinayagan na mag-participate sa committee hearing? So isa yon, di ba? Isa yon. Si Kaya, Senator Antonio... Just before we lose that point, kung hindi po kinonsider kung talagang makukulong ang or masampahan ng kaso, let's say si Jingo Estrada, let's say si Joel Villanueva, nasa custodian po, nasa custodian ng nasa custody sila
ng sandigan, kailangan po ang permiso ng custodian para po makaparticipate sila at bumoto. So Oo. this is, dapat po naman pag-isipan yan na yan ay hindi dapat gawin dahil may mga hindi naman ma-achieve ang kanilang purpose. Pangalawa pa, sa akin po, dapat dito mag-intervene ang Korte Suprema. Yeah. Because the dahilan po yung paglabag sa reglamento ay talagang nakakahiya. Bakit po? Oo. Dahil Senator, one more. I don't need to interrupt. Si Senator Antonio Trillanes, nung siya po ay inaresto at na-detain, pinayagan po ba siyang bumoto? Kasi senator po siya noon. hindi siya pinayagan. Hindi rin pinayagan. Okay, former Senate President Juan Ponce Enrile, nung naglabas ang Sandigan Bayan ng warrant, 'di ba? Siya po ay voluntarily, he surrendered. Nung wala po siya sa Senado noon. So, was he allowed to vote? No, I do not recall an opportunity, but certainly he was, because Ponce really is a stickler to the rules. Kung ano po yung reglamento, yan po ang susundin niya. Hindi po niya, wala po sa kanya yung tyranny of the majority in the Senate. Talagang sumusunod siya sa tradisyon ng Senado. So, kaya ang gusto ng mayorya, which was the proposal of Senator Rodante Marcoleta, was to amend that particular rule. Ngayon, nung May 11, he's already brought to the floor that proposal, and it was supposedly referred to the Committee on Rules. So yun yung una. Ito gusto ko, Senator, maintindihan ng lahat ng Pilipinong nanonood. So yun yung una. Ang sinasabi ngayon is, ng mayorya is to take up that motion on the floor. Hindi yun bagong motion. Sinasabi ng minorya, nag-start na ang proseso, hindi pa nga nagko-convene na ang Committee on Rules. Okay, ipaliwanag nyo, Senator Drilon. Alam niyo Both po, be right? Is it a point of view? okay, ang isang legislatura, ang legislature, Senado including, works on the basis of committees. Ibig sabihin, kung ano man ang trabaho sa Senado, bago po dalhin sa plenaryo, yan po ay nire-refer muna sa komite para pag-usapan. At pangalawa, pag napos ng trabaho ng komite, yun po ay gagawa ng report para po tatalakayin sa plenaryo. Halimbawa po, yung issue ng flood anomalies. Hindi po may labas-labas yung report ng Blue Ribbon dahil sa kulang ang pirma ng mga senador na miyembro ng Blue Ribbon. Ganon din dito. Dito worst, Karen, dineclare ang membership sa Committee on Rules all vacant. Dahil lang sa nire-organize ang Senado, there was a motion to declare all positions vacant, including the committees. So sa ngayon, wala pong na-organize na Committee on Rules. Ngunit ganun po man, talagang in-abuse of its discretion, inabuso po ang kapangyarihan, ay ipinilit po na ilabas ang report kahit po hindi nabuo yung Committee on Rules. Ito po ay maliwanag sa akin na pag-aabuso sa diskresyon at dapat po makialam ang Korte Suprema dahilan po sa pag-aabuso ng kanilang kapangyarihan bilang nasa majority. Okay, now they are supposed to adjourn on they are supposed to resume. They've already adjourned. So ibig sabihin kagabi yung panukala, yung hiningi ni Senate President Alan Cayetano to divide the House was essentially hindi po yun natuloy. Nag-walk out ang minority at ang nangyari na-adjourn. Right? Na-adjourn for Monday at 5 p.m. So magkita-kita po sila muli. Pag mag-resume, pag nag-resume ng Monday ng 5 p.m., do they still need to go to the Supreme Court? Okay, Karen, kung sa pagkaalam ko, mayroon pang session mamayang hapon. Miyerkules tayo ngayon eh. So Okay. mamayang hapon, mayroon pang session, kaya pinipilit nila na maaksyonan ngayon dahil sa majority sila. So it is up to the minority
to employ... Wala ata today, Senator, kasi it's a holiday. It's a I'm holiday. sorry, I forgot. Yes, it's all right. It's a holiday because I watched the whole debate. And at the end, the presiding officer, Senator Lauren Legarda, she banged the gavel and said, we resume on Monday. Okay, I take that back. Okay, it's So all sa right. Lunes It's okay. po, ano mangyayari sa Lunes? Ipipresenta ulit na ang majority ang proposed amendment at ipipilit na pagbobotohan sa Lunes bago po mag-recess. At yan po nasa minority yan, how to prevent a vote, employing parliamentary procedures and techniques in order to prevent a vote. And ultimately, if they do not succeed, bring it to the Supreme Court. We assume that the vote will be to approve the proposed amendment of Senator Marcoleta. All right. Well, I want to thank you, Senator Drilon, for joining me today. This was a rush call to have you on the Head Start, and I do hope we expound on this in the coming weeks. Thank you, sir. Thank you, Karen. Thank you for having me this morning.